we are recording po, nagre-record po tayo ng interview natin for today. So pero just to confirm lang po na para lang po just to ensure, hingin ko rin po yung yes po ng lahat para po sa consent po ninyo na itong interview po or yung video po ay nire-record natin for documentation. So can I hear a yes lang po Yes. from our interviewee po? Okay. Okay po. Yes, and group members po? Yes for me. Okay po. Okay, yes, thank you po and good afternoon po sa inyo. Well, good afternoon sa Philippines. Morning po ba sa Dubai ngayon? Yes. 11 a.m. 11. 11 a.m. I see. So good Mm. morning po sa inyo. And then siguro po before po tayo mag-start, explain lang po ulit na ito pong interview po na ginagawa namin ay para po sa isang course namin na EDS 131 or Foundations of Adult Education. So yung group po namin ay naatasan na mag-interview po para po mag-collect ng resource materials for the education community, particularly po for adult education. So, siguro po bago tayo mag-start, mag-introduce po muna tayo ng sarili natin just to get to know each other po. Simulan ko na po. Sige, ako po si Gigi. Ang full name ko ay Hilda Waniwan and nasa Cavite po ako ngayon, Imus. And I'm in my second year sa Bachelor of Education Studies sa UP Open University. And sunod na po natin si Mr. Rex. Okay, so I'm Rex Lalik. Currently on my 4th year dito sa UPOU, 4th year in first sem, and I'm here in Dubai. Okay, thank you po. And si Camille po. Hi everyone, I'm Camille Joyce Lisay, third year sa UPOU Bachelor of Education Studies, and nandito ako sa Bulacan. Yan, from Bulacan naman siya. And si Miss Kathleen po. Hello. Okay. So, ako po si Kathleen. So, I'm Kathleen Cortez. Third year din po sa BS program. Nandito po ako ngayon sa Quezon City po. Yan, meron na tayong representative from Metro Manila. And si Lorraine naman po. Hello po, I'm Ayesha Lorraine de Guzman po, a sophomore student po at UPOU po, taking Bachelor of Education Studies po. My hometown po is Atlas Baños po. Okay, thank you rin po, Lorraine. And si Miss Catherine. Okay lang po ba na Miss Catherine? Ma'am Catherine? Yes. Okay No po. worries, kahit Catherine. So, my name is Catherine Gundran. I'm based in Dubai. So, Mr. Rex is my colleague at work. Yeah, so that's it. Okay po, sa Dubai. Ay, sige po. Pwede po kayong malaman kung gaano na po kayo katagal sa Dubai, Miss Catherine? 18 years. 18 18 years, wow. 18 years. So, technically, parang dyan na po kayo nakabase ano, sa Dubai. Yes. Okay po. Magtatanong po kami sa inyo ng mga questions. And of course, po, ang focus po natin ay about your experience po as an adult learner. So, before po tayo mag-start, tanungin ko lang po sana kung ano po ang inaaral po ninyo right now. I'm taking financial management at AMA University. So this is my last semester. Thank God, this is my last semester. So Okay po. Last semester nyo na po. Financial management po sa... online po ito? yes, I started Wow. 2019. Oh, okay po. So 3 years. And then congratulations. 5 years, I guess. 2019, so almost 5 Sorry, years. 5 years, right? 2019 ng June nag-start ako. But because the thing is, Ama, ikaw yung may hawak ng oras mo. You have everything. So it's up to you when you finish it. So medyo nagpetiks-petiks ako. But when I found out like nasa third year na ako, nakikita ko na yung mostly marami ng major subject. So doon ako nag-focus. Doon na ako nagmadali kasi pahirap na ng pahirap.
Opo, naiintindihan ko po. Sobrang challenging po kasi pinagsasabay niyo po yung studies ninyo and you mentioned that you're also working in Dubai. Opo, so sabay po ninyong ginagawa lahat. Ang daming responsibilities. Ano po kaya yung nag-push po sa inyo para po mag-decide Yes. na to enter schooling po? Um, ano nag-push sa akin, may insecurity kasi ako, nag-self-pity ako. Kasi I'm working in the corporate and I see most of my colleagues, they are proud of what they achieved. They are graduate of this, they're MBA. So it's like, I have nothing. So, yung trabaho ko in the past is very challenging. At the same time, hindi ako ganun mapansin kahit I'm experienced and skilled, pero alam mo yung when it comes to yung knowledge, parang ang dami pang kailangan. Iba kasi yung knowledge, iba yung skilled. So ako, I'm in skill, yung akin is skilled. So I think sabi ko kailangan kong mag-aral ulit. Then I had self-pity na lahat sila graduate, ako hindi. And this is only me. Ayokong nagiging utusan, yung ganon. So sabi ko, since natulungan ko na yung mga kapatid kong makagraduate, sabi ko, I think it's time for myself. And that, kasi kung bakit din, earlier lang naman nag-start yung online school. Earlier lang yan. In mga 2019, dun ko siya na-found. Meron na palang AMA, which is, ang tagal ko na rin nagtatry makakita. Pero nung nag-start lang yan ng 2009, nung nakita ko na 2019, ginanap ko na opportunity. Yun yung nag-ano sa akin na mag-aral. Okay po. Thank you po, naintindihan ko po. So, parang na-push po kayo para for yourself po. Dahil na-feel nyo po na kailangan nyo ng marami pa kayong knowledge na pwedeng makuha. So, ginrab nyo po yung opportunity in 2019. Pero technically po, hindi po siya nire-request ng company po. Like, pinupush kayo ng company na mag-aral. Not really. Opo. Not really, but in a sense na may naka-question. It depends kasi kung anong company eh. Dito kasi sa UAE, I don't know, mako-correct naman ako ni Mr. Rex. Hindi naman talaga sila into kung ano yung natapos mo. So iba kasi dito sa Middle East, the more you have experience, mas maganda yung ibibigay sa yung sweldo. Although yung may mga company talaga na more on gusto rin nila makita may degree ka. Nagkataon lang siguro sa akin, nakapasok ako sa corporate gawa ng may experience. But they did not look into my degree, may natapos ba ako o wala. Kasi maraming aplikante sa position ko na degree holder. But I'm luckily nakita nila yung potential ko because of my experience, siguro yung knowledge ko, yung skilled ko, yun yung nakita. I see po. Okay po. So, ang tinitake niyo po ay financial management. Related po yun sa current job ninyo? Right po. I see. Ang layo. Ang layo, although it's business administration, ang hawak ko is I'm into administrative work, although meron din akong hawak ko din yung human resources. Ako din ang humahawak na human resources sa team namin. So although yung financial management naman siya, kasama siya sa pinag-aaralan namin. Kasi it's overall controlling the finances of the company. Opo. Okay, naintindihan ko po. Sobrang inspiring kasi sobrang challenging na hindi ko po ma-imagine yung efforts and sacrifice ninyo. Was it a difficult decision po?
Now, ito pa, Nahirapan po ba kayo? hindi, ito pa ang nangyari. Bakit financial management? Because I was looking forward, alam ko naman hindi ako darating sa point na magtatagal pa ako sa UAE. My goal is beyond, hindi yun sa work ko. Yung sa akin, yung financial management is for me to able to understand how to control the business with the finances. So it's like maybe in the future, if I have my own business, I know I'm gonna use this in my business, not what I'm currently working right now. It's not. That is my purpose. But however, there is some regret that I wish I focus on human resources, because right now it's really challenging me now, because my boss challenged me now to focus in the human resources, in admin. So that's it. Although there's a regret, but anyhow, I know financial management the course will help me in my future plan. I see po. Okay po. So, sobrang dami po palang benefits ng decision po ninyo. I mean, marami po siyang advantage. Not only po sa present, but also sa iniisip niyo po yung future din ninyo. Sige po. Ang question ko po kanina po is if nahirapan po kaya kayong mag-decide? I mean, natagalan po ba kayo or naisip niyo po ba before ito? Noong 2019, nag-isip na rin po ba kayo before na balik ako sa school pero hindi natupad? Or ano pong mga factors po kaya yung naging parte po ng pag-decide ninyo na bumalik sa school? Was it a tough decision po ba? No, tough decision. Mhm. Ang tagal ko na talagang nagtagal ko na gusto makapag-aral. Kaya lang, syempre, financially, I have to check, kakayanin ko ba o hindi. Kasi, ang hirap naman mag-aral ako, tapos yung mga bayaran, hindi ko kaya. Maraming offer, even other countries. There are even asking like, you can do master's degree without bachelor's degree. But I do believe like, how can I be a master's if I didn't get my bachelor's degree? So there's no challenge. So for me, no, it's always it's no doubt, no. It's like 100% alam ko gusto ko mag. So there's no hard decision. I see po. Okay po. Thank you po. It's And only that, marami- kailangan ko, ang iniisip ko lang na decision is like, kailangan meron akong extra money kung mag-aaral ako. Hindi pwedeng, sure na kaya kong i-finance. Yun yung sure ko na kailangan kong kaya kong i-finance. Okay po. Salamat po sa pagsagot. May itatanong din po si Kathleen po sa inyo. Papasa ko po sa kanya. Sure. Sige. Okay, so hello po. So Hi. Hi, Kathleen. Hello po. So basta any experiences po na nakatulong po sa inyo in continuing education po. So, halimbawa po kung meron po kayong mga soft skills na natutunan po sa inyong trabaho or mga support system po, mga ganun po. Pag may base, Yes, kasi meron ka ng base knowledge na Mga mga base Katulong knowledge dun. po. nakatulong dun sa pag-aaral mo ngayon. Contributed to your study to make it easier yun sa pag-aaral mo ngayon. Bawa yung mga soft skills mo before, knowledge about finance, yung mga subjects ko, Papo, mga ganun po. may mga subjects kasi yung financial management. Ang financial management kasi na parang lahat i-discuss, human resources, logistic, accounts. So, and that time, lalo na yung pinag-aaralan ko yung logistic. Nasa logistic din ako. I do the shipment. So, nagkakaroon ako ng idea kapag yung, which is matagal ko nang ginagawa sa logistics. So parang nung nandun ako sa subject na yon, nadadalian ako. May mga subject na super easy sa akin kasi ginagawa ko na sa trabaho. Human resources, nagagawa ko na siya.
So, yun yung mga madalian ako. Maraming subjects yung financial management actually na nadalian ako dahil nagagawa ko na. Mas Okay po. na-experience ko na, so madali na sa akin. Alam mo yun, madali na siya sa akin. Mas madali pala pag na-experience mo na. So meron po kayong mga dating experiences po sa work na naging practice po sa inyo, tapos nung naging subject po siya sa inyong new course po, parang mas lalo po siyang naging madali kasi na-experience nyo na po siya. Tama po ba? Yes. Okay po. So, next question po. Do you always feel po the need na gusto nyo pa pong mag-continue ng education na dahil hindi lang po sa gusto nyong magkaroon ng degree or to pursue professional development, parang gusto nyo lang po dahil marami po kayong gustong matutunan or marami po kayong gusto pong madiscover pa po? Super. Kung bibigyan talaga ako ng chance, pag natapos ko to, I'm also planning for master's degree kasi masarap mag-aral. Tapos lalo na kung ikaw, sarili ko lahat. Yung tuition fee sa akin. So alam mo yung tas walang tumutulong sa'yo, parang ikaw lang lahat. So ang sarap iba yung fulfillment. Sobrang iba nung fulfillment na naging self-pity ko yung hindi ako nakapag-aral, hindi ako pinag-aral ng magulang ko, walang kakayahan, alam mo yun. And then, dumating yung, nagsikap lang ako sa trabaho, nagsikap. So now, kung bibigyan ako palagi ng pagkakataon, marami, kahit mga simple certification, ginagawa ko siya kasi nagsimula ako sa mga, actually, bago ko kumuha ng bachelor's degree, nag-i-start ako sa mga certification. Alam mo yung mga 3 months, 3 months. Kasi iniisip ko, kailangan ko sa trabaho. Kukuha ko ng certification. I started there until nag-uso yung online. Kaya ginrab ko yun. Yes, bachelor's degree finally. So now, matatapos ko na to. I'm still looking forward to get my master's degree kasi passion ko siya, ay hindi lang dahil kailangan ko. Hindi nga ako naghanap ng ibang trabaho kasi sabi ko ang akin, passion ko yung pag-aral. Masarap kayang may natututunan. Yun sa akin. I always wanted to learn. So, for sure mag-aaral pa ako. As long as kaya ng pera ko. Yes po. So, seeing po doon sa inyo pong so marami na rin po pala kayong napagdaanan po na courses and lang po, no? So, hindi na po pala bachelor's degree or So, marami pa pala short courses. Na nababalance yung life nyo po as student at saka yung life nyo po as adult po na marami pong responsibilities po, syempre about outside school po. Yung weekend ko, sobrang yung weekend ko talagang nag-aaral ako. Talagang, minsan hindi naman yung the whole day. Talagang, after work, uwi ka sa bahay, kain, ayusin mo yung bahay. Bago ka matulog, at least meron akong 2 hours na nagbabasa ako, nag-aaral ako. Laging ganun, everyday yon. Kasi hindi naman, ang hirap kaya ng online classes. Hindi, ewan ko sa inyo, ako sa inyo, nafe-feel nyo rin yan. Lalo na yung lagi ka lang basa ng basa. Yun yung mahirap. Yung basa ka ng basa. Although, sarili mo yung oras mo. Yun lang ang maganda, sarili mo yung oras mo. Minsan sa school, minsan sa work, nagbabasa din ako. Pag wala akong ginagawa, nagbabasa ako pa-secret. Kasi syempre, bawal naman yan, bawal sa opisina, masyadong diba? So, pasimple, nagbabasa ako. Talagang, I'll make sure after work, then weekend, meron akong time dyan. Tapos, when you're, pag yung partner mo supportive, yung someone with you is so very supportive, so, madali lang. Tapos, may magtuturo din sa'yo, pag may tanong ka. Then po palang so mga responsibilities, ganon. So,
Ano po yung nakatulong po sa inyo po talaga na mag-pursue or just to keep going po? Is it support po from family members or peers po or anything po? Yes. Or self-motivation po, mga ganun po? Siyempre, first of all, self-motivation. Lagi, yung parang challenge, I always, this is a challenge for me, and I want this, like I'm hungry for diploma. So yeah, motivation, and then yung mga taong nakapaligid sa pag may mga very supportive. So yung mga taong positively naniniwala sa very supportive, yun yung mga bagay na nagpa-ano sa akin na makatapos. Okay po. Ayan, okay na po siguro siya. Okay na po. So, I'm passing na po sa next po na Hello po, Miss Catherine po. Hi, Aisha! Yung tatanong ko lang po is about sa materials po and support po na nakatulong po sa inyong pag-aaral po bilang isang adult learner po. So, nasabi niyo po kanina na isang motivation din po yung support sa inyong sarili po and from your family po and sa mga Yes. co-workers po. Ano pa po yung ibang support na natanggap niyo po during your learning process po na nakatulong po talaga sa inyo? Aside from aside from family, suporta, alam mo, parang sarili ko lang naman sumuporta sa akin. Wala, yung baga, first thing first, sarili ko, yung positive mind ko, yun talaga yung nag-ano doon. Then, aside from family, can you elaborate more paanong suporta? Classmates, Class- groups. As, and Yeah, classmates po, Pero- co-workers. actually, wala akong masyadong kasi nung nagtitesis na kami, I only have one groupmate. Dahil ako pa yung hinanap niya. Thank God. Siguro siya, yung classmate ko na yun, kasi mas marami siyang ginawa sa thesis. Kasi as a Pilipinas siya, so yung kailangan namin sa thesis more on sa Philippines. So nahihirapan akong tumulong. So more on talaga siya. Tatanong ko lang po kung kaninong suporta po yung pinaka nang ibabaw po sa inyo. As in, nag-play po ng biggest part po ng motivation po. Yung classmate ko, ay yung groupmate ko, siya talaga. Yung groupmate ko, kasi kung without her, wala, baka siya yung nagpapaliwanag sa akin. Katulad nito, pag parang gusto ko i-elaborate pa yung tanong, siya yung nagpapaliwanag. Alam mo yung ganon. Nagsusuportahan kami, pero yung support niya sa akin, until now, kahit graduate na siya, andun pa din siya eh. Tapos, yung partner mo, pag may experience dyan, lalo na kung experience niya yan, nagbabasa lang ako, makikibasa siya, tapos i-explain niya sa akin, ganito yan. So yun, So, yung mga... yun yung isa. Kahit kay Mr. Rex, pag may tanong ako sa mga katrabaho ko, kay Mr. Rex, kasi Mr. Rex experience, pag may tanong ako na nasasagot, alam mo yung ganon. Yes po. Pero So, kung biggest siguro yung class, yung ano ko talaga, project, yung group, yung kagrupo ko. So, yung mga collaborative learning po, since distance learning din po kayo, ano po sa tingin nyo kung wala po yung mga hands-on experience, yung mga brainstorming po, diba tulungan din po yung mga direct experience din po. Tingin nyo po, ano po yung magiging epekto pag nawala yun sa education system po? Do you think po na medyo magkukulang po kayo sa pagkatuto or ano po? Yes, kasi may mga bagay na hindi ka talaga maintindihan, kahit ako, lalo na ako. Kahit binasa ko, hindi siya pumapasok agad sa utak ko. Nagdahan-dahan nagpa-process. Aminado ako doon. Kaya ang dami kong
ang hirap nung nagbabasa lang kasi may mga question ka tas online. May mga question ka, you really wish you have a teacher. Dumating talaga sa point, sana may teacher ako. Pero, online, Tapos yung mga exam, mag-exam ka, may mga exam na kaya mo like 1 hour lang, kailangan tapos mo siya. Paano yun? Like example, I had the mathematics, I had the accountant. Kailangan ko siya i-repeat. Kasi kulang na kulang yung oras ko. Yung talagang nag-email ako, sabi ko, hindi ko na ipasa to. Lalo na final exam, no? Kasi mathematics, you have to, calcula ka ng calcula. So, alam mo yung 1 hour is not enough. Tapos, parang ilang bang, hindi lang siya 50 items, parang 100. Accountancy, ganun din. Nag-iisip ka, kasi siya, nag-iisip ka yung sa accounting, more on nag-iisip ka kung saan mo ilalagay yung mga numbers. So, talagang, kung wala yung mga taong nasa paligid ko, kung sarili ko lang, sobrang hindi ko siya magagawa. Baka hindi ko maituloy. Yun din, baka ako yung sumuko. Kaya ang importante ng mga taong nasa paligid mo, lalo na yung taong alam mong supportive sa'yo, pag meron kang hindi maintindihan, tatanungin mo. Alam mong sasagutin ka. Alam mong may alam. Hindi lang si Google search. Pero importante kasi yung mga taong tatanungin mo dahil experience nila, alam mo experience nila. Yes po. So, yung mga collaborations po talaga is sobrang halaga rin po talaga para mas mapalawak pa po Yes. yung knowledge natin. Rather Yes. than collaborative learning po and yung mga learning materials po, yung mga readings, nagre-rely din po ba kayo sa ibang kunwari digital materials po like mga video discussion sa YouTube or games po, ganun? Yes. Nangyari yan sa akin. Kasi pag may mga binabasa akong module na gusto ko intindihin, so i-check ko yon sa YouTube. Paano yung tama explanation pa? Kasi minsan masyadong hindi ko talaga maintindihan yung module. So isi-search ko sa YouTube, babasahin ko yung mga simple explanation lang. So alam mo yun, makes sense. So, yun, sobrang nakakatulong din po talaga yung wide digital world natin kasi masyadong advanced na rin. And yes, lalo na po sa Yes. inyo, medyo nasa malayong lugar din po kayo and konti lang po yung nakaka-interact ng tao. So, big help din po Yes. talaga yung mga digital. Yes. So, sa pagpapatuloy po ng interview po, si Camille po may itatanong din po sa inyo. Camille? Okay, thank you. So, hi Hi, everyone. Camille. Thank you, Aisha, Kath, and Gigi sa mga tanong nyo. Bali, Madam Kath, navigate lang po natin. Kati na lang po. Yes, Kath Kati po. na lang po. Okay. Ano lang natin, ulitin lang din po natin yung distance education nyo sa AMA University. Bali, pumunta po ba kayo dito sa Pilipinas para mag-enroll or lahat po ng inquiries nyo online nangyari? Online. Online lahat. Inquire. Tapos, enrolled po kayo sa ilang subjects kada, trisem po ba siya or semestral kada taon? Trisem. Trisem po siya. Mga ilang subjects po kayo kada trisem? Talagang kumukuha ako ng 6 to 8 subject. It depends kasi sa akin kung ano yung mga gusto kung sa latag na yon. Palibasa, binabayaran. So, nakalatag na siya. So, kiklik ko lang lahat kung ano yung gusto kong subject. As for approval, if they don't see na hindi ko pa dapat kunin, hindi nila ibibigay. Papalitan nila. So, yun. 6 to 8 subject. Dami pala. Bali po, since 2019 po kayo nakapag-adapt na rin po ba kayo ng sariling learning style or strategy sa pag-aaral? Dati, mahilig akong sinusulat ko pa siya. Siguro kaya ako natatagalan. Sinusulat ko pa siya. Lahat. Sabi ko, ba't ko ba sinusulat lahat? So ngayon yung learning style ko, talagang basa lang ako. Basa.
masarap talaga kasi sana magsulat kasi pag sinusulat mo siya, natatandaan mo siya. Pero dahil parang kailangan ko siyang magmadali, minamadali ko kasi you have 3 months na dapat matapos mo yun. So, ang ginagawa ko, wala, nagbabasa na lang ako. Basta yung focus lang ako sa pagbabasa ko, which is, yung learning style ko, meron pa akong, nagmu-music ako ng mga Mozart, ng mga ganong music. Tapos pag matanda na, oo, mahirap talaga. Mas mahirap. Kasi ang dami na nasa utak ko, trabaho. Tapos pag may mga personal challenges ka pa, napakahirap talaga ang hirap talaga niyang minsan mag-aral. Mas mahirap pag matanda na feel ko siya. Or else na lang kung talagang sobrang talino mo, madali. Pero ako parang sa akin mas mahirap kasi yung tandaan, lalo na pag mga bagong learnings, although like I always said kasi mas maraming experience, mas marami yung experience ko. Kaya tapos may alam mo yung experience mo, yun na yung paniniwala mo, then you will learn something new na parang, ito pala yung tama. So, yun yung medyo may difficulty. Tapos yung tatandaan mo. May mga time ba, madam, na halimbawa na encounter nyo po na bumagsak po kayo sa mga subjects or yun, mga exam na nabanggit nyo kanina, or may kinailangan po kayong i-drop, then paano sila naging learning opportunity sa inyo? Meron kasi na halos wala naman ako nababagsak talaga most of my subject except talaga yung naging difficulty sa akin yung oras ng exam, lalo na nga pag math or accounting. Which is gustong-gusto ko siya. Pero challenging kasi siya, challenging, naiinis ako. Pag hindi ko nakukuha, lalo ko naiinis. So, I just have to talk to the teacher. Sinasabi ko yung, nakikita automatic, andun na, bumagsak ako. So, binibigyan naman nila ako ng retake. And I'm really asking for, I need this 2 hours. I-request ko yun kasi nga, hindi ko siya yaang ibagsak. So, yun, nakakausap ko yung aking yung mga professor if I want to I want to repeat, and I'm asking also for the extension kasi lalo na pag mga computation, mahirap siya. Mahirap yung oras. In terms naman po dun sa feedback ng mga mentor nyo or teachers nyo, paano po kayo nakakatanggap generally, halimbawa ng feedback dun sa mga output nyo, like yung scores, remarks, or yung mga comments nila, and nakatulong po ba yung mga feedback na yon sa inyo, or may improve pa po? Ang mga teachers ko kasi hindi naman sila ma-feedback. Dun lang siguro, like for example, sa thesis lang or sa project. Pag may syempre nakakatulong, nagkakaroon ka ng idea, nagkakaroon kami ng interaction. Kasi mostly pag online, halos hindi mo naman makakausap ang teacher or else na lang meron silang mga recorded na mga video na pwede mo panoorin. Pero teacher, mostly talaga wala. Pero pag may like yung sa thesis ko, tapos yung mga project, pag merong off, hindi naman nila i-scorean basta-basta. Mag-email muna sila, ito yung gawin mo. So, yes, nagkakaroon talaga ako ng knowledge doon, nagkakaroon ng additional information. But yung mga teacher ko kasi, yung mga professor, pag naman in-email mo, they're helpful naman na it's easy to approach sa kanila. It's so easy. But mostly meron kami mga buddy. Sila talaga, hindi sila mga teacher, pero sila yung mga nakakausap namin pag may kailangan kami. Or else na pag major mga subject na, pwede na kami dumiretso sa teacher. Okay. So may ganun din po pala kayong line of communication with professors. Yes. Pero po sa journey nyo,
may nagsilbi po ba kayong parang iisang mentor lang? Or may nagsilbi ba kayong mentor na talagang gumabay sa studies nyo? Or sariling sikap talaga kayo all the way? Sariling sikap. I can say sariling sikap. Then, yung ano po, engagement nyo dun sa mga kaklase nyo or kapwa learner nyo, kahit na online or virtual learning environment lang, ano po ba siya, limited lang or maraming interaction sa mga outputs? Marami group chat kami sa portal, tapos meron din sa Facebook. Kaya lang, hindi siguro kasi gawa ng trabaho ko, aside, kaya nga sabi ko nung nagkaroon nga kami ng thesis, ako yung kinontak, ako yung hinanap. Merong isang, yun nag-iisa, dalawa lang kami, which is siya pag-graduate na, ako hindi. So, inallow yun, dapat hindi pa ako sasali sa second thesis. Pero dahil kami first thesis, inallow na ng mga professor ko, sige, dapat ngayon pa lang ako kuha ng thesis. Pero inallow na nila sa akin na kumuha ng thesis last year pa. Yung first and second, nakuha ko na pareho. So, yun yung maganda. Ngayon wala na akong thesis. Pero OJT na lang ako, tapos ilang major subject. Yun. So, May hindi talaga ako nakikipag-interact masyado. Bali, ma'am, since Meron, OJT. employed po kayo ngayon, hindi po ba siya counted as OJT hours or separate po yung OJT nyo? No, pinapaano na siya. Ina-allow na siya na OJT. Pero kailangan lang pumirma ng boss. Credited po siya. Okay. Bali po, finally, ano po yung mga challenges na pinakamalaking naharap nyo bilang isang adult learner at ano yung mapapayo nyo sa mga kapwa adult learner nyo na gustong bumalik sa pag-aaral? First question, ano yung challenges? Apo. Ang challenges lang naman yung, lalo na noon in the past 2 years, siguro yung yung 4 years ago ko, parang mas marami kasi akong trabaho noon ang daming trabaho. So, ang hirap talaga pag hindi ka nag-focus. So, yun yung challenges sa akin, yung time. Yung time, naging challenges. Although yung finances, dahil kaya ko naman, kumikita, hindi talaga siya naging sa akin, balakid. Yung time siguro, kasi may times talaga, alam mo, pagod ka na, hindi ka pa minsan ako wala, hindi ko magawa. Challenge talaga sa akin yung kailangan, energetic ako pag nag-aaral. Hindi pwedeng, tsaka you give time. Hindi pwedeng isa-side mo lang siya. You have to give time. Me time, yung ganon. Then second, what is that, yung anong maipapayo Apo. sa mga adult? Kapwa. Oo, ano ba maipapayo? Commitment kasi yan Commitment kasi itong ginagawa, pag-aaral, it's a commitment. Meron akong kaibigan, nag-enroll din sa akin. Bachelor na siya, hindi ko alam bakit nag-enroll pa siya. Sabi ko, ba't nag-enroll pa to? Graduate na to. Pero, nag-enroll lang siya, just siguro na boring. Tapos, hindi naman niya natuloy. So, kapag gusto mong mag-aral ulit, itong adult learner, you have to commit yourself 101% sure. And ready. Financially, you have to think you are ready. Lalo na sa akin, na I wish dyan din ako nag-aaral, pero para libre, pero dahil sa private yung pinag-aaralan ko, isa din yun na dapat you are financially prepared para ma-continue mo. Commitment. Ayan. Thank you, madam. Thank you, ma'am. And I'm passing the mic to Sir Rex. Alright. So, thank you, Miss Cathy, for your time and sa oras ng binigay niyo sa amin for interview as an adult learner. Pasensya. Me too, I'm an adult learner. So,
I'm already 52 years old, so I consider myself Oo. an adult learner. Alright. So, any last words that you have with all the adults there that want to learn, yung mga gusto pa mag-aral na feeling nila na ayaw na nila mag-aral dahil matanda na sila? Ano pa ang last word na pwede mong sabihin sa kanila? Is it too late? Is it useless? Will it be No, it's not of your time? late. So, any last words that you want to give them? No, siguro, marami namang naging successful na hindi talaga nag-aral eh. 'Di ba? Ang daming talagang successful na hindi nag-aral. Pero yung kung gusto yung will mo kasi makapag-aral sa sarili mo yun eh. Hindi dahil parang gusto ko to para lang meron akong diploma. Yung sa akin kasi, syempre, hindi ako napag-aral ng magulang ko. It's ako pa nga nagpaaral sa mga kapatid ko. Sa mga kapatid ko sumunod sa akin. Kasi naniniwala ako na parang ang sa akin, ano mo yun, gateway mo yung pag-aaral para makakuha ka ng mas magandang job opportunity. Pero hindi rin naman din ganon kasi ang kapatid kong isa, hindi niya nagamit yung course niya pero he's doing a good meron siyang business na ginagawa na doon siya kumikita. Kasi 'di ba yun yung gusto natin, pag nakapag-aral tayo, makakuha tayo mas magandang sweldo. Pero hindi talaga yun. Hindi talaga yun. Kaya lang yung pag-aaral, yung gusto lang natin, ako gusto ko mag-aral kasi gusto ko mag-wide yung knowledge ko. Mag-growth as a person, self-development. Yun yung naging ko. Yes, gusto ko ng diploma kasi I want to prove myself. Pero yung nag-aaral tayo, gusto natin ng self-development. So kung sa mga adult learner, tingin nila late na, then it's their decision. Wala akong magagawa doon. Pero if your mentality is I'm an adult learner, hindi ako nakapag-aral o nakapag-aral ako, pero halimbawa nakapag-aral na ako ng college. Gusto ko pa mag-aral kasi for my self-development. Hindi lang dahil para magkaroon ulit ng diploma or magkaroon lang ng diploma. So, maraming salamat. And back to you, G. Salamat, Kuya Ren. Okay, thank you po. Yes, and actually napakaganda ng message ni Miss Cassie, no? And #relate tayo doon. Not only as online learners but also as an adult. So, nag-work din po kasi ako and bumalik lang din ako sa school. So, nakaka-relate po ako dun sa mga sinabi ninyo and true po talaga 'yon, no? So, thank you very much po for sharing your insights with us. Ang daming learnings and ayun, nakaka-inspire din po yung passion ninyo and commitment. So, as learners, kami din naman po sa group na 'to, na sana ma-imbibe namin yung ganong positivity sa pag-aaral. Yan po. Again, thank you so much po sa time ninyo. Yes, and sa groupmates din po, thank you Tuloy-tuloy very lang. much. Yes, tuloy-tuloy Tuloy laban. lang. Huwag kasi suko.